Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Panda Reports. Pahayag ito ni Attorney Edward Chico sa mga kalaban ni BP Sara. Edward Chico says critics need to recalibrate strategy against BP Sara Duterte. Political observer Edward Chico believes that Vice President Sara Duterte's opponents need to rethink their political strategy if they hope to defeat her in future elections. According to Chico, the current approach of relentlessly attacking and attempting to discredit the Vice President has failed to produce the desired political impact. Chico pointed out that despite sustained criticism from her political rivals, Vice President Duterte continues to enjoy high trust and approval ratings. He argued that these numbers suggest the attacks have not weakened her public support and instead her opponents should consider recalibrating their messaging and overall strategy if they wanted to become more competitive politically. Ako, isa sa mga paborito kong political analyst itong si Attorney Edward Chico dahil ano siya napaka-fair. Wala siyang pinapanigan. Anti-Duterte, pro-Duterte. Ang kanya lang is yung objective na analysis. Kaya ito ang magaling na political analyst. Sabi niya, itong kanyang post, ito, personal take ko lang ito. This is his opinion. Yung mga kalaban ni BP Sara, kung gusto nila manalo, I think it's about time they need to recalibrate their position, yung strategy nila. Yung atake kasi nila is sirain siya at wasakin siya at all cost. Pero hindi effective. In fact, even right now, yung trust and approval rating ni BP Sara ay napakataas pa rin. Wow! Galing ano? Tingnan natin ang reaksyon. 8,200 ang nag-react. 5,800 ang nag-like. 2,100 ang nag-love. 91 ang nag-care. Ang tumatawa lang is 75%. So, anong percentage ito? Kikita mo, nasa 96% ang naniniwala umaayon sa pahayag or opinion ni Attorney Edward Chico. Natin na. Reaction. Roderick, lalo lang nila pinapalakas si Sara. Buahahaha. Bong Romero. Ano po ba ang pwede nila gawin? Hindi umubra yung let me educate you. Hindi umubra ang destroy the image. So, impeach na lang. Yeah. Kahit nga sa impeachment is talo pa rin sila eh. Yung study ng Momentum Research sa pinangungunahan ni Professor Clive Argeles, nagsabi doon na 7 out of 10 Filipinos, they are aware na mayroong ongoing impeachment case ni BP Sara. Kaya lang, only 1 of 10 Filipinos are actively following the impeachment of BP Sara. Anong ibig sabihin nun? Hindi sila interesado. Kaya nga, kahit ongoing ng impeachment trial ni BP Sara, lumalabas, taas pa rin ang rating ni BP Sara. Okay, yung example Pulse Asia Survey, itong pinaka-latest. Compare nung March
March survey, 43% ang voters preference ni VP Sara. March, ano pa lang yan, nagsisimula yung proceedings sa impeachment. Yung trial, wala pa. Kailang nung March, sinimula na. Yung, kasi February, di ba? February 5, nagsampa na ng impeachment. So, nung March, nasa Committee on Justice na yung proceedings. So, 43% ang ratings ni VP Sara. Then, nagkaroon ng mini trial sa Committee on Justice. Nilabas niya ang mga baho, mga AMLAC records, sino ito? Ramil Madriaga, NBI Director, Trillanes, at kung ano-ano pa. Nilabas lahat. Mini trial na nga eh. And then, July, nagsimula na ang trial proper. July din, nag-survey ang Polsesia. Anong nangyari? Yung 43% ni VP Sara na ratings niya nung March, lalo pang tumaas, naging 49. Kaya agree ako, itong observation ni Attorney Edward Chico, palpak ang ginagawa ng mga DDS. Sinong mga DDS? Sa pangalanan na natin. Grupo ni Risa Hontiveros. Grupo ni na Luistro. Yung mga house prosecutors. Palasyo. Bakit? Sabi ni Congressman Edgar Erese, itong impeachment trial na ito, impeachment against VP Sara, is a grand design of the Marcos administration dahil takot sila na manalong presidente si VP Sara sa 2028. So, lahat sila is palpak. So, I don't know kung ano bang dapat nilang gawin. Hindi ko sasabihin. Their only chance is no election on 2028. Charter change. That is their only option now. So, I don't know kung papasabayan sa Senado. Dahil sa Senado, nandyan naman yung Magic 30 nila under kay deciding officer SP Gatchalian. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na yung matabangan si ate og yero. So, maghatag mi ni ate og yero. Salamat kayo sa sin. So, muna si ate ang among katagaan og yero. So, muna ang balay ni ate. Iyang ayuhan. So si ate mo ni ang ilang kahimtang dari sa sulod. So gitagaan mo sila gyero aron makaatop sila. So loy kaayong kahimtang nila ate oh. Kay gabok na kayo ang sin. So gipang sapaw na lang. So loy gud kay silang ate oh. Sa ilang kahimtang. Karon ate natagaan makagyero, makaatop na ka unsay imong masulti. Salamat sa gihatag ngayon. Nakaatop na gid. Wow sa Ginoo sir. So na kay anak te. Naa. Pila ka buki mong anak te? So so pila na ni katuig day ang inyong balay te? 14 years na. So 14 years na. So na kay mga anak te? Na. So pila ka buki mong anak? Apa. Asa day mong bana te? Nagtrabaho. So nagtrabaho unsa inyong panginabuhian te? Oo nga.
Aso si ate mag-uuma lang ang ilang trabaho basta dili sila ka-afford sa yero, so luoy na kayo sila kay kung muulan so tuluan gid kay sila, so mo nilang kahimtang so makita nimo nga luoy gid kay silang ate. So ate, daghang kay salamat nga natagaan pod ka giyero nga makatob na gid ka. Salamat sa tanan. Sige ate, God bless.